So this is a replica of bahay na bato from the Gonzales family ng Apalit, Pampanga and from the Sarmiento Padilla family ng Bacolor, Pampanga. And we have here 4,300 artifacts representing kung ano ba yung mga gamit ng sinaunang Pilipino sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano at hanggang ngayon ay buhay pa at ating makikita. Okay mga kachubero, nandito nga tayo sa Dasmariñas City, dito nga sa Cavite. So ito yung simbahan nila, pasok muna tayo. Okay mga kachubero, so nandito na nga tayo sa LaSalle University ng Dasmariñas City, Cavite. So ito na yata yung Museo de LaSalle, kung di ako nagkakamali. Halika, pasok tayo. So ito na yun. Hi boss. Ayun o, Museo de LaSalle, 1996. Okay. Wow. Mabuhay! Welcome to Museo de LaSalle. Ang aming pong museum is a 19th century lifestyle museum established in 1996 and inaugurated in March 25, year 2000. So we are inviting you to visit us in March 25 for our silver anniversary. So this is a replica of bahay na bato from the Gonzales family ng Apalit, Pampanga and from the Sarmiento Padilla family ng Bacolor, Pampanga. And we have here 4,300 artifacts representing kung ano ba yung mga gamit ng sinaunang Pilipino sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano at hanggang ngayon ay buhay pa at ating makikita. Tara, Wow. puntahan natin. Let's go! Okay. Halika, pasok Siyempre, gagamit tayo ng antilena. tayo. Antilena. Wow. So, Kasabihan noon na kakatukan ng 3 beses sa mga bahay na bato para yung mga nakikita at hindi nakikita pagbibigay galang. oh, Siyempre, yes. sa makabagong espiritual na paniniwala para walang sumama sa'yo pa uwi. Yun lang. Tama, sir. Ayan. So, unang papasok sa ating pangitain ang tinatawag na sagwan. Sagwan is an Arabian word, ibig sabihin passageway. Kasi nga mga sinaunang bahay na bato, meron tayong tinatawag na Moorish style influence from Arabia. So, na-adapt natin itong mga Pilipino at syempre, isa pang paniniwala sa salitang sagwan, ito yung daloy ng tao kung saan dumadaan. Syempre, ang unang bubungad sa atin, ang hallway kung saan dumadaan ng tao paakyat sa second floor. Yun nga lang, dahil ang Museo de LaSalle ay mayroong 4,300 artifacts, wala na po kaming mapaglagyan ng ibang artifact, kaya nandito na sila. Nandito na sila sa baba. At ating makita sa paligid. Oo. Grabe. Pero karamihan ng gamit talaga dito, sir, is mga 100 years na talaga. Yes po. No? We have 120 years old, we have 200 years old, we have 300 years old, at meron kami ditong 2,500 years old Kulaman jar from Sultan Kudarat. Wow. Makikita natin yun, sir, mamaya. Opo, andito po siya. Ah, okay. Sige po. Yan. Ground floor ng bahay na bato, normally ito ay storage ng mga harvest sa farm at storage ng mga old furnitures. Pero merong bahagi na yung sa ilalim ng Escalera Mayor ay ginagawang business area. Kaya nga nandito yung tinatawag nating kwarta de cajera at balanse kung saan tinitimbang yung mga gulay at vegetables noon. Pero syempre dahil tinanggap natin ang koleksyon ng Guevara family from Tambo, Parañaque, nandito na rin sa ground floor yung kanilang mga burial jars. Okay, ito po yung tinatawag nating Kulaman jars. They are made out of limestone.
According sa history, inaabot sila ng 2,000-3,500 taon. Ano? Ito yung panahon ng luma at bagong bato kung saan ang mga Pilipino ay natutong mag-ukit ng mga limestone na galing sa bundok, yung mga adobe stone, para doon ilagay ang kanilang mga buhay. Ang ground floor po ng bahay na bato, normally storage nga po ng mga old furnitures gamit sa bukid, pero dahil tayo po ay tumatanggap ng mga artifacts mula sa mga nagdo-donate, tinanggap po natin ang koleksyon ng Guevara family. So, pasukin po natin ng Guevara Collections. Guevara Collection. San Buenaventura Guevara Collection. Siyempre, pagbibigay galang sa nakikita at hindi nakikita, kakatok po ulit tayo. Tayo na po. Wow. Okay, ang collection po ni Mr. and Mrs. Carmen and Domingo Guevara ay may dalawang klase. Una po ang secular, pangalawa ang religious collection. So sa secular po, nandyan po ang ating mga lamesa, ang ating mga aparador, tukador, ang ating atay bed, at kung pag-uusapan naman natin ng pangrelihiyon, nandyan po yung pro-church at against the church. Oo. Sa pro-church po, nandyan ang mga santo natin, Yes, siyempre. and against the church, nandyan naman po ang ating mga anting-anting. Oh, ito yung mga anting-anting, sir. At syempre po, ang anting-anting, hindi po siya magiging powerful kung wala tayong orasyon. So, Oo kung nga. makikita po natin yung maliliit na libro, diyan po ay mga salitang nakasulat sa salitang Latin na nire-recite daw po tuwing kabilugan ng buwan, ika-13 araw, tapos kapag daw po buwan ng araw ng mga patay, yan, Okay. kung saan lumalakas ang kapangyarihang itim. Oh. Mga sagrado na yan, mga Opo. Nagamit ba yan sa pelikula ni Bong Ni Revilla? Nardong Putik po. Ayun, Nardong Nardong Putik. Yeah. Kung mababalikan po natin ang Philippine movie, dito po sa Dasmariñas, Cavite, nilibing si Nardong Putik. Kasi po yung angkan ng mga putik ay nandito. Nandito sa Yes, Dasmariñas. Okay, at ito naman po yung tinatawag nating mga santo na hindi na-bless ng simbahan. Alam po ba natin sa panahon ng Kastila na noong 1800s, 1700s, masyado pong mahigpit ang simbahang Katoliko na kapag ang mga santo ay maraming imperfections, katulad ng malaki ang pisngi, mahaba ang ilong, marami po siyang kapintasan, hindi daw po ito nagre-representa ng isang perfect na imahe ng kabandal-banalang representasyon ng langit. Kaya hindi po sila pinibless ng church. Ngayon, ang tawag po sa kanila ay mamaratyo Mamaratso. or the folk santo. Kaya lang, hindi siya ginamit ng simbahan. Sino kaya ang gumamit sa kanya? Nandiyan na po yung mga albularyo, Oo. magkukulam, at yung mga nangongolekta ng mga antiques. Oo. Kaya lang, syempre ang paniniwalang Pilipino kapag hindi na-bless ang simbahan ng isang bagay, santo, ito ay pinamamahayan ng masasamang espiritu. Ito po ang pinakalubang coffee grinder ng Pilipinas. Serious? Yes. Oo nga. Ang coffee tawag po grinder. dyan ay kitingan. 1740, may dalawang Franciscan priest na dumating sa Lipa, Batangas, nagdala ng coffee bean, no, mula sa Spain. And then, tinuruan ng mga Batanggenyo na magtanim ng kape. At napalitaan po ng mga tribong Ibaloy na Oh. merong masarap na inumin na mayroon sa Batangas. No? Bumaba sila at nakita nila ang coffee grinder. Ang tawag nila ngayon, kidingan. Panggiling-panggiling ng kape. Kaya ang tawag po dito ay kidingan. Kidingan. At syempre, makikita rin po natin ang ating mga aparador Yeah. na kapag may dekorasyon na nagpapakita ng simbolo na ang pamilya ay isang mayaman, Mayaman, at yeah. may kaya sa buhay, Yeah. naglalagay po sila ng mga bone inlay. Yes. Pero this time, hindi po siya ordinary bone, ito po ay ivory. Ivory. Opo. Sa malalim na Tagalog, sa gawing Bulacan, ang tawag po dyan ay intarsia. Intarsia. Diba? Daming mga term na natututunan natin, guys, sir. Opo. At syempre, panahon ng Kastila, uso na yung kapag may sakit yung member ng family, inihihiwalay siya. At hindi siya pwedeng makasama sa pagdarasal kasi may sakit siya. So, ang gagawin, yung altar mismo ang dadalhin sa tabi ng kama niya. Anong tawag sa portable na altar? Urna. Urna, yes. Ngayon, ang urna, Urna. pinipili yung pagpapatungan. Hindi po pwedeng ordinaryong lamesa. Dapat ang lamesa ay maganda, kaaya-aya, at ito ay nagrepresenta ng matatag na relihiyon.
Kaya nga karamihan ang ginagamit mga Batangas dos. Oo nga, yeah. Kasi matatatag ang mga... Oo. Ngayon, hindi na siya ordinaryong lamesa. Pag lamesa kasi ito ay pang lalaki o pang babae. Pag lamesa, pang babae lang to. Pero kapag nilagay mo na ang urna, lamesa de altar na siya. La Mesa de Altar. Opo. Diba? Urna ang tawag. Depende po kung sino ang patron saint ng pamilya. Kung ang patron saint si San Jose, siya pong ilalagay sa loob nito. Okay. And syempre, panahon kasi ng Kastila, hindi pwedeng mag-asawa ang mahirap ng mayaman, hindi pwedeng mag-asawa ang mayaman ng mahirap. So, paano malalaman ng isang kalalakihan na yung liligawan mo ay mayaman? Maglalagay ka ng mga aksesoryang gawa sa ginto. Siyempre. Syempre, nandito Oo. ang sinaunang hairpin natin, ang tawag ay pantuche. Pantuche. Oo nga, no? At ang makasaysayang may paineta pa siya. Uy, Oo nga, no? na yan daw ang nagre-represent na may kaya ang isang babae, lalo na kapag ito ay gawa sa ginto. Oo. Nice. At syempre, hindi mawawala ang ating tres Lunas. Napaka-importante sa Pilipino nung panahon ng Kastila na makita yung kanilang panglabas na kaanyuan. Kasi itong nagpapakita na sila ay may dignidad, kayang bumili ng mga kagamitan at kasuotan, kayang magtaguyod ng pamilya, at kapag may kaya ka, ibig sabihin kaya mong mamuno sa isang komunidad o sa isang pueblo. Ngayon, ang tanong, ito ba ay pang lalaki o pang babae? Pambabae. Panlalaki. Unisex? Ang palatandaan po na ito ay pang lalaki kapag meron siyang stepping platform. Oh. Kasi po pag lalaki, hindi siya pwedeng yumuko kapag mayaman, hindi siya pwedeng yumuko para tingnan ang laylayan ng pantalon. So itataas niya ang kanyang paa, pwede siyang pumalakpak o tawagin ng kasambahay, Pedro, pakitingnan mo ang laylayan ng aking pantalon. Gano. Okay. Kapag mahirap naman, lagi po itong nakayuko, opo padre, opo senyor. And kapag babae naman, hindi siya pwedeng magtaas ng paa. Kaya kapag ang salamin ng babae ay walang taasan ng paa, lagi siyang mayroong upuan. Ayun. At ito po ay buong lamesa. Diba? And gayon pa man, dahil ito ay 3 panel, 3 luna. Yeah, and original yung mga mirror niya, sir, Opo, no? original din po ito. Oo, Ito po ay beveled. koleksyon ng Pamilyang Guevara. Pamilyang Guevara, yeah. Nice. At syempre, hindi mawawala ang ating atay bed. Kaya lang po ang atay bed na ito ay ordinaryong disenyo lamang ng Philippine Nouveau Art Style. Philippine Nouveau Art Parang style ni Isabelo Tampinco na umuukit ng mga dahon at mga bulaklak. Pero sa second floor, makikita natin doon yung kalabasa atay bed Na, ni wow. Eduardo Atay ng Binondo, Manila. Oh, another Tres Lunas. Opo, 3 luna, Tres lunas, kaya yes. lang pang middle class family. Okay. Kapag less ang ukit, middle Okay. class family. Oo nga, Kapag mas maraming ukit, mas maraming pambayad sa eskultor. Totoo po. Ang ganda ng kama, sir. Ito po ang nilalaman ng Guevara Collection. Yung iba pong collection nila nasa labas, hindi po talaga kasya dito sa loob. Oo nga sa sobrang dami. Okay, sa labas So, naman tayo tayo. na po. Yan. Ito pa rin po ay koleksyon ng mga Guevara from Tambo, Parañaque. Ito po ang fiber collecting machine ng Cavite. Fiber collection. Opo, pinapasok po yung dahon ng pinya dito, kukuha kayo ng isang ibla hanggang sa maipaikot mo siya at makolekta mo lahat ng hibla na dadali mo naman sa Maragunton, Cavite para i-weave at magawang tela. Pag nagawa na po sa Maragunton, Cavite, dadalhin mo naman ito sa Taal at saka Lumban, Laguna para burdahan, para makabuo ka ng barong at barot saya. Galing. Talagang sir, may kanya-kanyang... Opo, bawat bayan ay may Oo. kanya-kanyang espesyalisasyon Oo, para espesyalisasyon makatulong sa komunidad. Oo. At syempre, hindi mawawala ang ating lusong. Yan, pamilyar po ba kayo sa lusong? Pambayo. Opo, pambayo. Yeah. Sa Pilipinas, may iba-ibang pangbayo. Kapag dumayo tayo sa Central Luzon, nandiyan naman ang bayuhan ng palay para makuha mo yung bigas sa loob. Oo, yes. Then pag dumako ka naman sa Cordillera, nandyan yung pambayo nila sa kape para maging grounded coffee siya. Ito po. Then kapag dumayo ka naman sa Mindanao, sa Visayas, yung mga nagtatanim ng paminta. No? Oo, Dito mas sa maliit. Luzon, mayroon din. Oo. And then, ito naman ay para sa mga syudad at probinsya ng Calabarzon. So, dyan po binabayo ang aming mga nilagang kamote para lagyan mo ng nilupak at Oh. makabuo ka ng
puto, Puto, na yes. kinakain kapag umaga. Siyempre, kasabay ang kaping barako ng Batangas. Batangas, siyempre. Opo. Hindi mawawala. Yan. Ang At ito taas. po ang aming Saguan area. Oh, Saguan. So, doon po tayo sa kabila. Puntahan sige naman po. natin ang Karosa. Karosa. Yan. Saguan. Ito po yung business area. Pero nga po kasi dahil wala na kaming place, so dito na namin nilagay. So kung meron tayong family car, ang kalesa, na pwede kang magsakay ng 3 hanggang 4 mong anak, ngayon naman kapag single ka, ito yung sasakyan mo, the Calerita. Kalerita. Kaya lang daw, isang babae lamang ang pwede mong isakay dyan. Hindi pa pwedeng magsakay ng dalawa. No, ikaw daw ay babansagang salawahan sa iyong puwet. Ganon ba yun? Opo. Hindi ka nagugustuhin ng ibang kababaihan. Oo. At syempre noon, para malaman kung gaano ang ibabayad mo, tinitimbang muna ang mga gulay at prutas. So nandito ang balanse. Ayan ang balanse nila. Ito po ang weighing scale. So ilalagay mo po dito ito, tapos ang gulay sa kabila para malaman mo yung presyo. Ang galing naman yan. Wow. Yung po kasi mga lakal from Europa, from Galyo ng Oo. ibang European countries, nagdadala dito ng mga business tools nila katulad ng measuring tools or balance. At syempre, hindi mawawala ang ating kwarta de kahera or ang ating cashier. Cashier, oo. Functional pa po siya before pandemic pero dahil 2 years hindi nalagyan ng oil, ayaw na po niyang Ayaw gumana na. ngayon. Opo, sa kalumaan. Oo. So yan po ay mga 1890s, 1880s. Wow. Yan po siya katagal. Siyempre, ang other side ng ating Saguan area is the parking area ng Karosa. Grabe, ang daming mga kagamitan. No? Nakakatuwa. Ang Museo de la Salle po ay may mga partner artists katulad po ng alitap-tap artist ng Amadeo Cavite. So, nag-exhibit po sila dito and iniwan na po nila ang coconut chessboard. So, ito po yung pinakabago namin, pinakabata naming artifact. No, June 2024 lang po siya ginawa. At pwede po siyang hawakan Pwede. at paglaruan at pasunugin. Oo. So kung marunong po kayong mag-chess, pwede po kayong maglaro dito, maglibang, habang ang inyong mga kasama ay naglilibot sa second floor. Oo, ang galing. Ang Opo. galing ng idea nito, no? Malaki. Opo. And panahon ng Kastila, ang ginagamit pa po noon ay kandila. Kaya daw kapag hinila mo ang karosa, parang penitensya na. Dahil baku-baku ang kalsada, pag huminto ang karosa, titilamsik daw sa iyong katawan ang mga luha ng Oo. kandila. At pilit mo itong titiisin at idadaan mo na lamang sa iyong pagluha. Mabigat to sa sir, no? Opo. Oo. Pero may mas malaki pa po dyan. Nandito po ang mga karosa ng San Guillermo, Pampanga. San Guillermo. Oo nga, ang laki Yan, nito. buksan lang po natin ang ilaw. San Guillermo, Pampanga. Ang laki nito, sir. Ito po ay gawa rin sa silver, kaya lamang po ito ay binalot namin ng zinc oxide powder para yung silver po ay hindi mag-oxidize at hindi mangitim. Ganda. Pero nagagamit pa ba ito sa Opo, during nilalabas pa po yan. rin? Katunayan nga po itong isang silver karosa ay ginamit po namin noong October 7 para sa prosesyon ng pista ni Our Lady of the Rosary. Ang dami. Etong isa, sir. Ito naman pong isa ay karosa ni San Juan, no? And then, minsan po, pinapalitan po ng ulo ni St. John Baptist de la Salle. Kasi nga po, ang pamilyang may inaalaga ang santo noon na ipinoprosesyon, 2 ang katawan, 1 ang ulo. Yung isa pong katawan ay nasa oratorio, yung isang katawan ay nandito sa ibaba. Sa ibaba. Na kaya daw po 2 katawan para maiwasan na kapag nabangga ito, masisira na dahil gawa siya sa ivory. Oo nga. Pero kung 2 katawan, ulo lamang ibababa mo, mas safe daw po ito. Mas okay nga, yeah. Opo. At syempre, nandito pa rin ang ating labesa de altar. So, familiar po ba kayo dito kapag ginagamit sa mahal na araw, yung Station of the Cross? Pero ngayon, dahil walang altar, ang nakalagay ay buslo. Buslo. La Mesa de Buslo. Oo nga. Yan, gawa po yan sa nito. Oo. So, ito po yung mga prosesyon na ginagawa dito sa loob ng ating De La Salle University.
At ang ebidensya kung gaano kasipag mag-aral ang mga Lasaliano, nandito ang study table ni Brother Andrew Gonzales. Ah, talaga? Opo. Study table niya ito? Na napaka-organized daw po ng mga Oo. estudyante noon. Ngayon kaya, kumusta ang mga estudyante natin? Pagkagaling sa school, binabalibag na ba ang bag at Oo. magsa-cellphone na lang? Or ilalapag ang mga gamit ng hiwa-hiwalay I-organize. paayos? Oo. Pero I'm sure meron pa rin. Pero parang bihira na lang. No? Bihira na lang. Ito po yung middle class family na galinera. Galinera. Pero merong mas authentic sa taas Lagayan ng manok ng Opo. araw. nung araw. Yeah. Huli po nating puntahan yung anting-anting Ah, sige po collection. sir, sige. So, akyat po tayo sa... O, Kaya aakyat po tayo pala, sa taas, syempre. ito po ay dinonate na rin sa amin ng isang donor dito sa museo. Ito po ang tinatawag na Lamesa de Monja. Lamesa Panahon de ng Monja. Kastila, nagmi-meeting ang mga madre at humihigop ng mainit na sabaw ng bulalo. At pagkatapos kumain ay kinukolekta ang mga buto ng kalabaw, kanilang ibinabaon. Ito na yun. Yes po, Naka-inlay na ang siya. tawag nga po dyan ay intarsia. Hindi siya kasing puti ng ivory, pero mas matibay naman siya. Oo. Ang ganda. Opo. At ang bigat nito, ilang taong nagbuhat nito, sir? Pag Walo. po nililipat namin siya dito, papunta doon, 15 to 20. Wow, ganun siya kabigat. Opo, ganun po siya kabigat. Purong nara po siya. Wow. Saan tayo, sir? Kaliwa o kanan? Dito po tayo sa kanan. Ang entrada. Entrada. Di ba? Naglalagay po ng mga dekorasyon na kapipe para maglagay po ng kandila noon kasi wala pang kuryente. Kuryente. Ngayon, ang tawag po dyan ay taklopo, the biggest shell in the world. Pero ngayon, may batas na po kasing Pilipinas Bawal na na. endangered siya, Yeah. bawal na kolektahin. Oo. Okay, welcome to Escalera Mayor. Escalera Mayor. Ang rules noon, bawal sumayad ng palda ng kababaihan. Kaya dito. tinataas nila. Yes, kapag sumayad, maruming babae ka na daw. Umuwi ka at magpalit ng damit. So, nakataas siya dito.